Hi! Magandang gabi. Ako po si Timmy Ranz at ako po ay magpapaliwanag at ipapakita ko po sa inyo yung isa pang pwedeng gawin ng white sa posisyon na ito kapag kayo ay dumating sa sitwasyon na meron po tayong dalawang kabayo at ng isang king at merong isang pawn ang kalaban. Bago po natin simulan, i-recap po muna natin ang posisyon. Sa kabilang dako, ang puting pyesa. Ano ang nakabalandra sa puting pyesa? King, A1, at saka pawn C5. At ang black na pyesa naman, ang mga nakabalandra dito ay King, B3. Nandito naman sa kabilang banda ang knight, sa C6 at sa kabilang banda nandito naman ang knight sa F4. Sa ganitong posisyon, halimbawa lang, black ang titira. Ano po ang maikling pakay natin sa posisyon na ito? Tayo po ay magko-control sa B1 at C1 na parisukat. Bakit po natin yan ikinokontrol? Kasi po iniiwasan natin ang white king na pumunta dito. At pag ang posisyon na ito ay nangyari, nandito ang king D1, ay wala na pong tsansa na makakuha pa ng panalo ang black pieces. Kasi po, ang knight natin ay nagko-control lamang sa tatlong square at puro side lang po ang kinokontrol niya. Kaya, kinakailangan ng king para makontrol ang center. At saka ang dalawang kabayo na yan ay hindi siya katulad ng bishop, rook, or queen na kayang mag-move sa lahat ng square. Yun po. Pero, kung sakaling swertehin tayo sa posisyon na ganito, ay malaki po ang tsansa natin na manalo. Ngayon, sisimulan na po natin kung paano magmate ng dalawang kabayo at isang king na may pawn ng kalaban sa ika-4 na parte.
Dito naman sa posisyon na ito, ang ititira ng black ay kabayo sa E2. Kabayo sa E2. At ang ititira ng puti dito ay King B1. Bakit po King B1? Kasi po hindi po makamarcha ang Pawn C5 dahil nakaharang siya ng Knight C6. At dito naman sa posisyon na ito, kailangan natin i-move yung isa pang knight na galing sa C6. At saan po ba siya dapat pumunta? Dito sa posisyon na ito, dalawa ang pwede niyang puntahan. Sa B4 or sa D4. So ito po yung B4. Pwede siyang pumunta dyan. At pwede rin naman siyang pumunta sa D4. Ang pinili ko ay kabayo sa B4. At dito may dalawang option ang white. Ang unang option niya ay ititira ang king sa A1. At ang ikalawa naman niyang option ay ititira niya ang pawn sa C6. Yan po ang kanyang dalawang pagpipili ang galaw. Pero dito sa posisyon na ito, paano kung hindi niya minove yung pawn sa C6, bagkus ang itinira na lang niya ay hari sa A1 na parisukan. Dito sa posisyon na ito, ano ang sagot ng black? Ang tamang sagot ng black dito ay kabayo sa C3. Kabayo sa C3. At dito sa posisyon na ito, ang white ay titira ng C6. At dito naman sa posisyon na ito, ang ititira ng black dito, ito ay nag-iisang tira na pwede tayong manalo. Ang huling ititira ng black dito para sa tagumpay ay kabayo dahil galing siya sa B4 ay pwede siyang tumalon sa C2. Checkmate.
Ngayon, i-recap natin ang posisyon na kung saan tayo ay makakamate ng 2 kabayo at 1 king. Sa kabilang dako, ito ang huling posisyon na dapat makabisado natin. Sa white ay king A1. At isa pa, nandito ang pawn C6. At i-recap natin yung posisyon kung saan nanalo na ang black. Ang nakabalandra sa board ngayon ay king sa B3. Knight sa C3. At ang isa pang knight o ang kabayo ay nakapwesto sa C2. Ayan po, kabayo sa C3 at kabayo sa C2. At dito sa posisyon na ito, panalo ang black sa pamamagitan ng checkmate.